Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kos. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbabang higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, si Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan, at nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito, kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ang kabiyak ng katawan. Kaya, si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Poon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwat, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka.
tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Muli, tayo po ay magdilay ngayon sa ating mga pagbasa sa ating pong Ebanghelyo. Ngayong linggo po, tayo nasa ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Mga minamahal, sa ating pong Ebanghelyo, ating pong napakinggan kung paano po si Jesus ay gumawa ng mga dakilang himala. Unang-una, siya po ay lumakad sa tubig na mismo ang mga alagad, San Pedro, ay kanilang namasdahan, kanilang pong nakita na kayang-kaya ng Panginoong lumakad sa tubig. Matapos po yun, ang Panginoon po ay nagpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga himala sa mga mayroong karamdaman. Mga minamahal na kapatid, maganda po na atin pong tingnan kung paano yun pong kanyang paglakad doon sa tubig ay mayroong kinalaman doon sa kanyang pagpagaling sa mga may sakit. Nung siya po ay lumalakad sa tubig, at San Pedro po ay sabi nga, Panginoon, ako nga, sige nga, itry ko din yan. Aba, sa tulong po ng pananampalataya, siya po ay nakalakad. Yun nga lang po, medyo nagkulang. Kaya tumulong po si Jesus sa kanya upang siya po ay sagipin sa pagkakalubog nang siya ay huwag malunod. Yun pong ginawa ng Panginoon na iyon, ang mga alagad ang nagsabi, tunay nga, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang Panginoon ng kalikasan. Ikaw ang Panginoon ng lahat. Lahat kayang-kaya mong gawin. Indeed, you are Lord. You are the Son of God. Matapos po yung eksenang yon, ang Panginoon ay dumaong na kasama yung mga alagad at doon nagpagaling ng mga may karamdaman. I am sure, by that time, kumbinsido yung mga alagad na kayang-kayang gawin ng Panginoon yon after what they have witnessed, na ang Panginoon ay ang Panginoon ng kalikasan. Ang ating pong katawan, mga minamahal na kapatid, kung tayo po ay may karamdaman, nawa ating maunawaan na anuman pong nutrients, anuman pong mga mineral, na mayroon ng kalikasan, yun din po ang bumubuo sa ating pong katawan. Kaya nga, pag mayroon kulang sa ating mga nutrients o minerals o vitamins na galing po sa kalikasan, nagkakasakit po tayo. Kaya nga, very important, if we want to be healthy, kailangan yung kalikasan, our environment, should also be healthy. Pag ang atin pong nitirahan, ang kalikasan po where we live, where we stay ay madumi, magulo, madalas tayo din po ay nagkakasakit. Tayo po ay stressed, ika nga. Anuman po ang kalagayan ng kalikasan, yan din po ang kalagayan ng ating katawan. Kaya nga po ang Panginoon, after niyang makapakitang siya po ang Panginoon ng kalikasan, He was also able to cure yung mga may karamdaman. Siya rin po ang Panginoon ng katawan ng tao. Katunayan, we say, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Mga minamahal, alam po ninyo, several months ago, in fact, last year, ang Panginoon po ay mayroong, ang ating Santo Papa rather, meron pong ginawang dokumento. Maybe you've heard of it, yun pong Laudato Si. Yun pong Laudato Si, ito po ay tungkol sa ecology, ika nga. Pero Pope Francis was very clear, ang ating pong kalikasan ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Hindi po iba ang kalikasan sa ating pagiging mga Kristiyano. Kung paano po ang ating hangad bilang mga tao, tayo po ay mapabuti, ang ating pong pagbuhay ay maisaayos. Dapat po maging klaro sa atin na ang ating kalikasan kailangan pong aalagaan din. Dahil anuman ang mangyari sa kalikasan, mayroon pong epekto sa atin. Yun nga lang, may mga tao na nag-react noon after Pope Francis wrote Laudato Si, yung kanyang encyclical na ito. Sabi ng mga politicians, businessmen, Pope Francis, huwag ka na makialam sa nature, sa ecology, kasi pag makialam ka, dapat pangsimbahan ka lang. Huwag ka na makialam tungkol sa politika na
gumagabay sa atin pong environment, sa atin pong nature. Huwag ka nang makialam sa ecology or sa economy, rather, sapagkat ikaw ay spiritual leader. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na labas sa simbahan. But then again, we are being reminded, ang mga bagay na ito ay may kinalaman po sa ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, hindi maaring tayo po ay walang pakialam sa ating kalikasan. Ang ating pananampalataya ay hindi po nakakulong doon sa 4 na sulok lang ng simbahan o sa 4 na sulok ng ating pong bahay. Ang pagiging Kristiyano, kailangan bit-bit mo yan hanggang sa labas, hanggang sa iyong pag-aalaga sa kalikasan. Kaya nga, it is our obligation as Christians to keep our surroundings clean, to keep our nature healthy. Hindi lang po tayo basta-basta Kristiyano sa loob ng simbahan. Ang pagiging Kristiyano kailangan bit-bit hanggang sa labas, hanggang sa pag-aalaga ng ating kapwa at ng ating kalikasan. Ang pang-aabuso sa kalikasan, tiyak po yan, pang-aabuso sa ating katawan bilang mga Kristiyano. At anumang hindi magandang epekto sa kalikasan, mayroon po yan sa atin. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, pinapaalahanan po tayo, ang ating Panginoon ay Panginoon hindi lang sa loob ng simbahan. Ang ating Panginoon ay siya rin pong Panginoon ng kalikasan, Panginoon ng sangnilikha. Kung paano po atin siyang pinupuri, atin po siyang sasampalatayanan, tayo po ay naniniwala sa Kanya, sa loob ng simbahan, nawa, gayon din po tayo sa labas. Lalo pa nga sa ating pag-aalaga, sa ating pong kalikasan. Sa ating lahat, isang pinagpalang Martes. Through His love.